Pag may alert message at may link, do not click it, delete it immediately. Kasi peking advisory yun. Ito ang babala ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa publiko hinggil sa bagong modus ng mga sindikato sa panloloko sa digital wallet users gamit ang mga link sa text messages. Ayon kay DICT Undersecretary Alexander Ramos, naglipa na ang mga mensaheng nagkukunyaring advisories mula sa e-wallet companies na ipinapadala mula sa mga natitirang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO scam centers. Paglilinaw ni Ramos na ginagamit ng mga sindikato ang isang device na tinatawag na IMSI Catcher, isang text blaster na hindi nangangailangan ng SIM card at maaaring targetin ang mga rehistradong numero. So, pinaplat ho yan. May technology and science tayo na ginagamit to see. Kasi nga moving. Pag moving yan, mabilis yan. So, we're trying to plot where will they go next. Kung saan sila dadaan. Ayon sa panayam, naitala ang presensya ng nasabing teknolohiya sa ilang lugar tulad ng Quezon City, Makati at Maynila kung saan siya mismo ay nakatanggap ng scam message. Bahagi naman ni Ramos na ang DICT ay may predictive tools at sensors sa buong bansa upang matunton ang galaw ng bagong teknolohiyang ito. Bunsod dito, inabisuhan niya ang mga Pilipino na huwag mag-click ng mga link sa alert messages lalo na't inaasahan ang mas mahaba at abalang holiday season. Ayon kay Ramos, posibleng gumagamit ng keyboard loggers ang mga scammer upang makuha ang impormasyon na naitype sa keyboard. These links are links to take over your account. It is may potential na meron siyang keyboard logger para makita niya tuwing nagpipindot ka ng pin mo, okay? O kung ano man yung pindot mo sa cellphone mo, nakikita na transmit. Sa kabuuan, nagpaalala ang DICT na maging alerto ang publiko laban sa ganitong mga scam ngayong Kapaskuhan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.